espiritual na kapangyarihan ko ang mga itlog mong yon. Kumikinang na bolang ginto na may 5 sentimetro ang diametro. Unang tingin pa lang malalaman nyo na agad na yun. Eh, wala naman yun dito eh. Imposible ito eh! Hindi natin mahanap yung ganong kaliit na bagay! Yung ginawa nyo na ang lahat pero hindi nyo pa rin mahanap, malamang may kung sino na nakapulot nun. Huh? Punong-puno ng makapangyarihang enerhiya ng buhay ang bolang yon. At naaakit ang mga espiritu at halimaw na yokai sa mga ganon. Akala nila mabubuhay silang muli kapag nakakuha sila ng sapat na bagay na mataas ang enerhiya ng buhay. Kaya nang aatake ng mga tawang masasamang espiritu at tinatangkang nakawin ang enerhiya ng buhay nila. Di ba malaking problema yun sa atin? Kung may nakapulot ng iba, imposible nang mahanap pa yun. Ano ngayon? Wala naman akong paki dun eh. Wala akong paki! Magalang music ka! Isip ka talaga! Humanda kayo. Tatandaan ko itong ginawa niyo sa akin! Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo at mag-isip ng iba pang paraan. Tama ka nga. Nahanap niyo? Wala talaga kahit saan eh. Kung wala kahit bakas nun, wala na tayong magagawa. Magtatanong din ako sa mga kakilala ko kung may balitang itlog ba sila. Balitang itlog? Nga pala, paalala lang, huwag mong kalilimutan na nasa loob pa rin ng katawan mo ang kapangyarihan ni Turbo Lola. Mukhang hindi pa yan nawawala sa kontrol sa ngayon. Pero delikado pa rin ang kapangyarihan na yan. Magpakabait ka muna hanggang sa maayos mo to. Opo. Uy, umamin ka. Kayong dalawa na ba ni Ayas ha? Ha? Ano, hindi naman kaming dalawa eh. Ha? Ganun ba? Yun naman pala eh. Kung hindi kayo, pwede mo bang ipakilala kami kay Ayas Ha? Kasi naman sobrang cute talaga ni Ayas Matagal ko na talaga siyang gustong lapitan at makilala. Sige. Cute siya. Hindi man lang pumasok sa isip ko yun. Basta ang sayo ko lang na may unang kaibigan na ako. Pero oo nga, no? Kung iisipin ko mabuti, parang medyo cute nga siya. Hindi, teka lang! Kaibigan ko lang si Miss Ayas Hindi tama ang isipin ko na cute nga siya! Maruming isip yun! May nangyari na sa inyo, di ba? Huh? Huh? Balita kasi namin kahit sino daw pinapatos niya At sino naman nagsabi niyan? Hindi ko alam pero totoo naman, di ba? Sige na, pakilala mo na kami. Sino nagbabakalat ng ganyan chismis tungkol sa kanya? Teka, ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Kakasa ka ba? Sino sabi nagpapakalat ng ganyan chismis tungkol sa kanya? Para sabihin ko sa'yo, hindi ganun babae sa mo. Kung ako sa'yo, ititigil ko ng pagkakalat nun. Hindi naman ako nagkalat Oo na! Ha? Oo na sabi kaya pakawalin mo na ako! Uy, Okay ka lang ba? Uy, ano nangyari sa'yo, ha? Pasensya ka na! Kalma lang! Oy! Mukhang ang hirap ng sitwasyon mo. Ilang siglo na rin akong hindi nakatungtong sa eskwelahan. Ang laki ng iginanda. Bakit ba dito mo ba naisipang pumunta? At saka teka lang, hindi ba dapat nakakulong ka sa bahay nila Miss Ayas Sabi ni Seiko, dapat hinahayaan magpagala-gala ang pusa. Wala rin naman daw akong magagawa sa lagay ko. Sasabihin nga niya talaga yun. Maiba ko, hindi ka ba delikado niyan, ha? Masyado kasing mabigat na pasanin sa'yo ang kapangyarihan yan. Kaya dapat papasukin mo na lang uli ako sa katawan mo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na mabawi ko ang kapangyarihan ko mula sa'yo, aalis din ako agad. Simple lang naman ang kailangan gawin. Manahimik ka nga dyan. Ibalik mo muna sa akin ang mga itlog ko bago yun. Hindi ako bibigay sa ganong klaseng pangunguto mo. Karol! Anong ginagawa mo dyan? Miss Ayas ang totoo kasi niyan. Nasa bago si Turbo. Timing! Si Turbo Lola. Kasi naman sobrang cute talaga ni Ayas Ang cute niya. Ano yun Bakit pa bigla mo akong nilalayuan dyan? Hindi kita nilalayuan ha. Sige nga, tingnan mo ako sa mga mata ko. Teka lang naman. At pwede ba huminto ka nga? Bakit pa ba ako tinatakasan, ha?
Huminto ka sa akin! Patay ka sa akin pag naabutan kita! Hindi na nga lang ang campus life. Total kayo na lang naulit to eh. Hopya! Momo, ano bang kinagagalit mo? Bakit? May LQ na naman ba kayo ng jowa mo? Ewan ko anong dahilan pero iniiwasan niya ako eh. Nakakainis na siya. At saka hindi ko siya boyfriend no. Pero mabait naman siya. Teka lang, saan naman ang galing yan? Sinasabi mo? Nabalitaan ko doon sa taga-class C. Hmm? Si Okaron napaaway daw sa mga lalaking nagsasabi ng masasama tungkol sa'yo. Anong masasama? Mukhang may kung sinong tao na nagpapakalat ng malisyosong chismis tungkol sa'yo. Yun daw ang dahilan kaya nagalit siya. Talaga? Eh bakit niya ako iniiwasan? Masyado lang talaga akong maganda. Kahit naglalakad lang ako sa hallway, hindi maalis ng mga taong tingin nila sa akin. At hindi lang ako basta cute, ha? Niningitian at kinakawayan ko rin kahit ang mga utuod ko kong schoolmates. Pag inakala nilang gusto sila ng magandang babae, gaganahan sila mabuhay ng isa pang araw. Magandang babae na nga ako, tapos mabait pa. Pero kahit na ang perfect na taong katulad ko, may mga bagay din na ikinagagalit. Gusto ko kasi makaganti dun sa malditang yun, kaya nagpakalat ako ng chismis na makati siya. Pero hindi ko makalat ang gusto yung chismis, kakainis. Hindi nila naiintindihan eh. Demonyo kasi talagang babaeng yun. Nung mga sandaling yun, kitang-kita ng mga mata ko. Ang babaeng yun, meron siya mga pakpak ng demonyo sa likod niya. Momo Ayas eh, hindi ako nagkakamali. Demonyo siya! Pero dahil bigla na lang ako nagkaroon ng kakayahang makakita ng mga ganong bagay, ibig sabihin, espesyal ako dahil ako ang napiling nilalang. Matagal ko naman nang alam. Eh kasi, napakaganda ko talaga! Sa katunayan nga, nahulog pa nga ito mula sa langit eh. Isang gintong bola! Ito ang nagsasabi na iligtas ko ang mundo mula sa masasamang demonyo. Akong bahala. Gagawin ko. Natural lang naman yan eh. Kasi nga maganda. Ang sakit nun ah. Kainitan naman. Dala na namin yung mga pinapakuha mo. Hiniram ko lang to kaya ingatan mo ha. Kompleto na rin sa wakas lahat ng bagay na kailangan ko. Teka, bakit parang amoy langis to? Totoong krus ba itong dala mo sa akin? Wala akong alam tungkol sa mga ganyan eh. Hoy, gagawin ba talaga natin to? Aba, oo naman, oh. Kasi nga ako ang napiling nila lang eh. Siyempre dahil sobrang ganda ko. Magmula ngayon, kailangan ko nang iligtas ang mundo. Kaibigan kita kaya pinaniniwalaan kita. Pero ang weird mo nitong nakaraan, Ira. Pati nga itong bagay na susubukan mong gawin parang hindi nga rin normal eh. Teka, sandali lang. Ano yun, ha? May babae doon na nakasuot ng pulang dress. Sorry wala naman kaming nakikitang babae dun eh. Imposible yan. Hindi naman kaya alagan yung isang yan. Siguradong ipadadala siya ni Momo Ayase para manmanan ng kilos natin. Kayong dalawa, umupo kayo, bis. Kung hindi, makikita tayo ng alagad niya. Uy, Shiratori, anong ginagawa mo? Kaya! Medyo mainit kasi, kaya naisip kong sumandal sa malamig na pader. Ikaw, Shiratori, lutang ka na naman, ha? Anong kahit? Ano naman ako gano'n mo? Lagi kang sinasabi ng mga tao na lutang ako. Kitams, lutang ka na naman eh. Diba? Sigurado yun. Hoy, Bakit?
Sinabi nang tumingin ka sa akin eh. Hindi, dapat kay Turbo Lola ako nakatingin para hindi niya tayo matakasan. Hindi na ako mapipigilan kahit bantayan niyo ako. Teka lang, bakit nandito sa eskwelahan natin ang gurang na yan? Ah, bakit? Sino ka para sabihan ako kung saan ako dapat pumunta? Ako lang naman ang tumalo sa'yo, no? Oh, sige, sumugod ka lang, maldita ka! Hindi kita Sandali, sugod na! Ano ba Pero ba yun? may mga ako. Umanda ako. Sabi ni Turbo Lola, may nakita daw siyang kakatuwang babae dito sa campus. Kailangan natin yung pag-usapan. Tama siya doon. Ano bang akala niyo dyan? Basta na lang ako nagagala dito sa eskwelahan? Para sabihin ko sa inyo, hinahanap ko rin yung gintong bola. Ha? At bakit naman mapupunta dito yung gintong bola? Tanga ko ba? Patay ka sa akin. Mag-goodbye ka na. Walang mawawala kung hahanapin natin dito. Hindi sumagi sa isip ko, pero pwedeng tao at hindi yoke nakapulot dun sa gintong bola. Magandang bola yun nagawa sa ginto, kaya... hindi nakakagulat kung may magka-interes man doon. Kaya lang, kung taong nakapulot nun, posibleng magising ang espiritual na kapangyarihan niya at magkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Kung nakikita niya ang mga espiritu, aba, syempre, pati siya nakikita na rin ang mga yon. Nandun ang panganib na atakihin nila siya. Problema yun ah. Sana sinabi mo sa amin yan kanina pa lang. Sino ba yung kakatuwang babae na yan ah? Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pagkatapos ng klase mo, ipapakalala ko siya sa inyo. Momo, ayos eh. Gano'n nga ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng babaeng yun? Sapat na kaya yung krus at pananalibro na dala nila para matalo ko siya? Isa pa, nasa eskwelahan din ang alagad niya. Magagawa ko kayang labanan silang dalawa ng sabay? Oh, papalapit na siya dito. Ayan na yung babae na kumulang dress. O, Karun! Tara na, maghanap na tayo. Nasaan yung gurang? Nasa backpack ko. Momo, ayos eh. Huh? Kailangan kitang makausap agad. Nang tayong dalawa lang. Ha? Tungkol saan? Sabihin mo na, busy ako. Saglit lang naman to, kaya sige na. Siya yung babaeng binagsakan ko ng planggana, di ba? Teka, nakahalata na kaya siya? Baka mamaya niyan guluhin pa ako nito. Sige na nga. O, Karun, mauna ka na muna sa akin maghanap. Sasamahan kita mamaya. Ha? Okay. Paano na yan? Hindi ako kumpiyansa na mahahanap ko yun na mag-isa. Siya yon. Huh? Dinala mo pa ako sa ganitong lugar. Ano bang gusto mong pag-usapan? Mamatay ka! Demonyo ka! Ang baho! Abay langis! Ano bang bagay yan? Demonyo ka! Bumalik ka na sa pinanggalingan mong lugar! Hawakan niyo mga pitinga! Siguro hindi siya nakakagalaw! Tumigil kayo! Baka sinila! Ayan na! Mga pakpak ng demonyo! Hindi tumatalab sa kanyang krus! Kung gano'n ito naman! Gagamitin kong bigay ng langit sa akin! Magintong bola sa kanya! Teka, kung gano'n ikaw pala nakapulong sa bolang yan! Ibig sabihin na naman kung anong bola to? Pwes hindi ko to ibibigay sa'yo! Dahil sagradong bola to na ipinagkaloob sa akin para gamitin upang iligtas ang buong mundo sa kasamaan! Mali ka, Tono! Bayag ni Okaron yung bolang yan! Isoli mo yan, gaga! Sobrang sama mo! Ang kapal mong bastos na sagradong bola! Ang laswa ng bibig mong mahari na mabuhay ka! Aray ko! Saka ka ba talaga? Hindi mo dapat sinasamba ng ganyan ang bayag ng iba! Isayas eh! Nakita mo na! Okaron! Buti na lang dumating ka! Hawak na babaeng tong itlog mo! Siya yung kakatuwang babae sa campus! Magkakampi ba sila, ha? Nagkakamali ka! Hindi siya yung kakatuwang babae na tinutukoy niya! Ang babae niyan, siya talaga yung pinupuntirya ng kakatuwang babae! Napasakamay na rin kita sa wakas, Ira! Napakatagal na panahon akong naghintay ng pagkakataon hanggang sa makita mo akong muli, Ira! Mama! Nandito na ang mama mo! Ikaw yung alaga niya! Okaron! Gawin mo na! Oh! Nakakagulat ka! Pagmunting Ira ko ba ang pinupuntirya mong makuha? Teka, pati ikaw, demonyo! Ay, ayoko na.
Gusto ko nang umuwi. Nakakapanlumo. Tumigil ka! Hindi ko ibibigay si Aya sa'yo! Ikaw, bruha ka! Huwag mo siya kainin! Iluwa mo! Asar! Nakatali ang mga kamay ko kaya ang hirap kontrolin! Kita rin tayo sa wakas, Ira. 10 taon akong naghintay para sa sandaling ito na tingnan mo ako. Ay, ikaw! Ang ibig sabihin, hindi ka alaga ni Mama Ayas eh! Ayusin mo ang tawag mo sa akin. At ang mama mo hangal kung alam mo na kung gaano talaga kita kamahal, Ira. Tanda ako pa. Tinawag mo akong mama nung araw na yon, hindi ba? Sobrang saya ko noon. Iyon ang unang beses na may tumawag sa akin ng ganun. Ulitin mo, tawagin mo ako ulit ng ganun. Bilis na, tawagin mo ako, mama! Hoy, matandang huluban! Ibalik mo sa akin si Ocaron! Ang akala ko ba hindi dapat nananakit ang mga taong mga katulad niyo? Puro na lang kayo mga sagabal. Nasa gitna kami ng madamdami naming muling pagkikita. Hoy, teka lang, Mama Ayas eh! Ano ba tong nilalang na to? Hindi naman kaya kalaban niyo talagang demonyong to? Kung ganun pala, magtulong na tayo para matalo natin tong demonyo, okay? Ano ba yung pinagsasasabi mo dyan, ha? Muntik na ako doon ah. Akala ko magiging pulutan eh. Turbo Lola! Ang sabi dito, acrobatic silky ang tawag sa kanya. Ay, teka lang, smartphone mo ko yan, ha? Tinakaw mo na nga, nakiki-internet search ka pa? Teka, pulang bestida, akrobatikong pagkilos at saka malasot lang buhok. Yokay ka rin, di ba? Pero hindi mo kilala kung sino siya? Hala naman kasi akong paki sa mga baguhang multong kagaya niya, no? Hoy, ako ang napiling nila lang para sa misyong to! Ako lang dahil sobrang ganda ko! Natural lang sa akin ang tumara ng mga halimaw na gaya mo! Bunti kong Ira, anong sinabi mo? Natural lang sa akin ang tumara ng mga halimaw ng gaya mo at panatilihin ang kapayapaan! Walang hiya ka! Pwede ba tumigil ka na? Kain ka ng kain, kanina ka pa! Ikaw ang may kasalanan nito! Sinunsulan mo si Ira para maging delinkwente siya at magrebelde sa akin! Tinawag niya akong isang halimaw kanina lang! Minsan hindi pa niya ako tinawag ng gano'n! Ay, Lola, bilisan mo! Kalagan mo na ako! Hindi kita kayang kalagan. Ano ka ba? Tumulong ka naman, pwede! Kakatapos lang niya kainin si Ocaron, may hirapan akong labanan siya mag-isa! Teka, kayo to mga pasaway na kumuha ng kapangyarihan ko, di ba? Pues wala akong magagawa para sa inyo. Huwag ka naman ganyan! Una mong gawin, huwingi ka muna ng tawad. Total ikaw naman ang may kasalanan ng lahat. Sige na, mag-sorry ka! Buisit ka! Sawi ka! Acrobatics ko! Sinasalanta ang lahat ng magaanan ko! Pinalilipad mo kayo! Ayan! Ang tigas na yagan ang ulo mong bata ka! Si Ira lang ang pwedeng tumawag sa akin ito, pero pwede mo na rin akong tawagin ng ganun kung talagang gusto mo. O siya, subukan mo akong tawagin, Mama. Pag sinabi mo yan, patatawarin na kita. Sige na! Hindi ko marinig ang boses mo. Sabihin mo na maayos, handa ka na? Mama! Sabihin mo na sabi, masaway ka! Tawagin mo na akong mama! Ang kulit! Buisit ka! Nasaan ang anak ko? Nasaan? Hoy, pati ikaw nagpakain na sa kanya. Hoy, pipitsugin mo ito. Buti pa hanggang handa pa akong patawarin ka. Luwa mo na yung mga batang kinain mo. Anong nilalang ka ba? Manahimik ka, pwede ba? Huwag mo akong kausapin! Irespeto mo ako, wala kang galang! Hindi hamak na mas matanda ako sa'yo! Aba, mukha yatang gusto mo na rin mamatay, ha? Alam mo, mga pampaswerteng pusa, may kakayahan daw na makapagbigay ng magandang kapalaran sa kahit sino. Hoy, nakain mo na rin yung buhok mo nung kinain mo si Momo. Sobrang inay! Anong nangyayari? Nasusunod ang buhok ko! Nasusunod din pati loob ng katawan ko! Anong ginawa mo sa akin, buwisit na pusa? Alam mo kasi, yung krus na hawak ng babaeng yon, lighter talaga yon.
Kinuha ni Momo ang lighter na yon at sinindihan ang buhok mo para mapaliyab niya. Wala namang nasusunog na bagay sa tiyan mo eh. Kaso hindi mo sinasadyang makain pati ang sarili mong buhok. Natataon mo. Pero dahil nandito ako, kaya nagkaroon ng katuparan ng ganong pagkakataon. Ang init! Misaya! Masyado ka padalos-dalos! Ha? Hoy, Okarun, ikaw yung una nakain sa atin. Baka sermon ka. Tagumpay ang panliligtas. Gaganti na kami ngayon sa iyo. Kuluban ka!